Tapos ang Luzon, 3 clusters. So 5 clusters, so winners ng 5 clusters. Ngayon, lahat ng region may kanya-kanya. So magkakaroon ng winners ngayon yan. So makikita lang ninyo yung winners. Yan ang pupunduhan namin, bigyan namin pamasahe, accommodation, then they will come here and compete. So papagandahin natin yung exhibit area natin doon. Mga 100 inventors yan all over the Philippines. Marami ring maganda doon sa regions na hindi nyo na makikita, of course. No, that is, kumisan kasi, yung beauty depends on the judge. Yung businessman has a different kind of judgment, of course. So, depende rin sa industry mo, anong priority mo, at anong level ng understanding mo, maring doon ay mayroong makikita na mas maganda kaysa sa nanalo. So, we do not, of course, eliminate the chance that there are other more beautiful things out there. So, wala na tayong magagawa doon. No? So, really, kung makakapunta kayo doon, may media, ano kayo doon, arm, that can take a look at it, makita ninyo, sa judgment ninyo, ito ay useful sa atin, sa environment natin, sa quest natin for alternative energies, useful ways, practices natin ma-improve, i-bring up ninyo sa media. So, what we can do is help these people come out. Yun naman ang role namin. So, partnership dapat tayo. Mr. Juan, we have a question. Okay. Wally Villamere po sa John Megan Manila at program producer ng UNTV at DCXL and DCWB. Magandang tanghalian po sa inyo lahat. Kay Dr. George Colorado, nabanggit niyo po kanina yung ito po ba isang invention yung sa UP na kaukulan po doon sa paglaban sa dengue. Batid niyo po naman na isa ako sa medyo nagbibigay po ng mga input regarding sa paglaban kung paano nababanggit nga po natin na necessity is the mother of all invention. At dangan nga po na malawak na ang problema natin dito sa dengue at bukod pa nga po ay sa iba-iba pang uri ng mga sakit sa lamok na nanggagaling sa lamok. Ano po ba ito? Kasali po ba yung nabanggit nyo sa contest na ito? O kung hindi man, pwede pa siguro ninyong maisulong na ito dahil lang napakalawak na po ang problema natin. Sa biotech ko na technology yan, it was, kung natatandaan ko, mga 15 years ago pa yan. No? So, kung titingnan namin, dapat sulatan sila regarding that, why they are not pushing it. Kasi as an institution na may-ari ng mga ganong technology, they should be the one to really push it for commercialization. So, hindi namin pag-aari po yung technology na yun eh. So, depende talaga yan sa may-ari. Hindi ko alam kung anong limitations nun. No? So, may expert dyan, may isang doktor dyan na yun talaga ang kanyang specialty. Pero, if you would like to know more about this regarding dengue, nasa biotech po yan. No? Master, you have a question. You have mentioned something about the inventors group. As I know, there are 2 inventors group. Are they recognized both by the OST? Sige, ako na ulit. Ang alam nyo, dalawa lang. At mahigit kong 20 yan. At dumadami pa. No? Nag-spin off at saka meron ding mga nagiging aware. They form their own groups. Sinahaluan na nila ng mga hindi lang inventors, kundi mga researchers, engineers from universities. Down south, gano'n na nangyayari. Halo-halo na. No? Recognition. Hindi kami strict sa recognition. As much as possible, gusto lang namin, ma-credit namin sila. Pinagsasubmit sa amin ng credentials and what are their activities so that we can put them in our roster of accredited organizations. So that whenever there are some things like this, katulad ng pag-organize ng regional invention contest na ganito, kinoconsult sila. No? These are the professional groups. Of course, yung mga kabataan, sa school naman yan nakataya. So, doon naman ang pakikipag-link ng DOST regional offices. So, yung mga organizations na yun, tinutulungan namin.
kung may ideas sila on how they can also help in the community. Kung minsan yung mga inventions nila gusto nilang dalhin sa community para magamit, tinutulungan namin, pinupondohan namin yung mga seminars nila. Thank you. Kailan na sir yung na-accredit nyo na ma-invent? Ilan na po sa... Ang nasa roster namin, hindi ko masasabing accredited ha, basta recognized lang namin ng mga inventors organizations. Mga mahigit 2 po yan. Siguro 21 or 22. Sila po kasi nag-ano. Oh, meron silang gusto gawin na ganyan, but that is internal to Sinasabi them. po kasi siya yung ano nag-dila yung... Pagdating naman sa inventions development, hindi kami dependent sa organization. Anybody can walk in and will entertain, take a look at that. Hindi kami, kung hindi ka kasali sa inventors organization, hindi ka na mapupondohan, hindi po gano'n. No? Invention ho ang focus natin. Maganda ba yan? Pakikinabangan ba natin yan? Mr. Joe, you have a question? Yes. Thank you very much po. Magandang umaga. I am Joy Navarro from the WBL and Alarma 558 of DCXL. Kanina po, I'm sorry, I came a little bit late at meron akong narinig na parang ang dating po, ang binibigyan natin ng importansya, yung gawa, hindi po yung gumawa. How can we encourage yung mga kababayan po natin kung ganyan po ang gagawin natin? Baka yung isa may nagawa na pagkatapos, hindi na recognize yung ginawa, tatama rin na. Ano po bang magandang gawin natin? Siguro yung na-pick up niya yung sinabi ko na ito ay invention contest, hindi inventor contest. Kasi ito ay pinag-uusapan talaga natin dito yung mga magagandang invention. Hindi ho pagwabuhan ito magandahan ng hindi. Yun lang ang nabanggit ko doon. Pero hindi natin sineset aside na kailangan din nating i-develop ang ating mga inventors. No? But sa amin kasi that's another ball game. Pero continuous din naman ang aming pag-conduct ng mga activities para ma-enhance pa nila yung kanilang inventive activities. No? Actually, meron nga kaming tinatawag naming Invent School program. Pumupunta kami ron sa mga schools, colleges, even high schools. Inagather namin yung mga in-identify ng school na pwedeng ituruan how to develop their creativeness, how to become inventors. Meron kaming modules dyan, dinevelop namin sa TAPI. Kinakandak namin yung seminar na